sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo sa kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansa ang Panginoon ng Diyos, mapalad ang bayan, Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay.
Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi mula ngayon. Ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyan ng babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang naging sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Actually, hindi lang po ang mga Ephesians ang sinulatan ni San Pablo. Marami pang mga early Christian communities, lalong-lalo na yung mga nagdaranas ng problema. At kung mapupuna po ninyo sa mga sulat ni San Pablo sa mga early Christian communities na nakararanas ng problema, hindi niya talaga ipinagdarasal na mawala agad ng kanilang problema. Manapa ang focus ng kanyang panalangin ay yung mag-grow sila, umunlad sila sa gitna o dahil sa kanilang mga problema. Ano po ang palagay natin sa panalangin ganito? Gugustuhin ba natin na kapag nagka-problema tayo, ganito rin ang maging panalangin para sa atin ng kapwa natin? I'm sure may nasabihan na po kayong tao na may matinding pinagdaraanan sa buhay. Halimbawa, hindi pumasa sa exam, na-scam ng malaking halaga, niloko ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, nasira ang pamilya, pinabayaan ng anak, nagkasakit ng malubha, namatayan ng isang taong sa kanya ay mahalaga. I'm sure nasabihan nyo na ang mga taong ganito ng words of encouragement. Pero sigurado ako na ang sinabi nyo ay ganito, pinagdarasal ko na gumaling ka na, pinagdarasal ko na malampasan mo ng problema mo, pinagdarasal ko na makapag-move on ka na, maging masaya ka na. Sapagkat alam natin, yun din naman ang gusto nilang marinig sa atin. Kung papaanong yun din naman ang gusto nating marinig kapag tayo nagkaroon ng matinding suliranin. Pero naiisip kaya natin na may mga mahalaga tayong blessings na nami-miss kapag ang focus lang natin ay mawala agad ang problema natin kesa sa lumago tayo sa pamamagitan ng problema natin. Isipin na lang po natin, bagamat hindi naman galing sa Panginoon ang lahat ng problema natin, kapag inaalaw niya ito, gaya ng sabi ko nung nakaraang linggo, hindi para pahirapan lang tayo, kundi upang matuto tayo, upang mabago tayo, upang magkaroon ng magandang epekto ito sa ating pagkatao. Sabi ko nga po, hindi tayo pababayaan ng Diyos na umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Experience will tell us na kapag ang ating mga problema ay hinarap natin ng tama, nagkakaroon ito ng magandang epekto sa atin. Nandiyan nagiging mas mature tayo, mas nagiging wise tayo, mas napapalapit tayo sa Diyos, mas naintindihan natin ang paghihirap ng ibang tao. Kaya sana
hindi lang ma-focus ang panalangin natin sa pag-alis ng mga problema natin, kundi kung paano din tayo natutulungan o matutulungan nito para mas lumago pa tayo sa pananampalataya natin at upang mas maging mabuti pa ang pagkatao natin. And for this to happen, for us to experience this, we should remember one basic thing, that we are in Christ, na tayo'y na kay Kristo, na tayo'y anak ng Diyos, na matay para sa atin si Jesus, na nasa sa atin ang Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating unang pagbasa, na dapat ay sampalatayanan natin upang mas maging matatag tayo. Ang sabi nga po ng ating Panginoon sa Isaiah 41 verse 10, I am your God, do not be dismayed. I am with you, I will strengthen you, I will help you. Katulad ng sabi ng Panginoon mismo sa Matthew 28:20, I am with you always until the end of time. And so, we don't have to face our problems alone. We are in Christ. Mayroon po akong kaibigan na ayaw niya nakakakita ng isang tao na may kaawa-awang kalagayan. Halimbawa sa Facebook, pumipikit talaga siya o kaya nagsaswipe agad siya para hindi na niya ito makita. Hindi naman sa hindi siya matulungin. Maawain yan, matulungin yan, tumutulong talaga. Kasi para daw kasing umibigat yung dibdib niya kapag nakakakita siya ng taong nakakaawa talaga. Well, ang Diyos ay lagi nating kasama. Siya ang unang-unang nakakaalam, nakakakita ng ating pagdurusa. At kapag nakikita niya yon, hindi niya binabaling ang kanyang paningin, hindi niya pinipikit ang kanyang mga mata. Kaya kung ako o ikaw ay naaawa sa isang taong kaawa-awa, mas naawa ang Diyos. At hindi siya naaawa para sa walang dahilan. Siguradong gumagawa siya ng paraan upang ang tao ay kanyang tulungan. At yun ang dapat nating paniwalaan upang ang kanyang pagmamahal ay mas lalo nating ma-appreciate at maramdaman. Ang sabi nga ni St. Paul again sa ating first reading sa English version, that we may comprehend the height, the depth, the length, the breadth of God's love for us. And that will really happen if we will appreciate God's love for us in the midst of suffering. Kasi yung ma-appreciate natin ang pagmamahal ng Diyos in the midst of blessings na maganda ang buhay o kayang pamilya, maganda ang ating kalusugan, alam na natin yan, na-appreciate talaga natin yan. Pero yung ma-appreciate nating mahal tayo ng Diyos in the midst of our sufferings, yun ang mas mahalaga. Doon natin mas ma-appreciate ang pagmamahal ng Diyos sa atin in all angles, in all sides. Hindi lang sa angle o sa side na maganda, kundi rin sa angle o sa side ng mga pangit na karanasan o hindi kaaya-aya. And sabi ko nga, yun ay mas ma-appreciate natin kung paniniwalaan natin na ang Diyos sa ating mga paghihirap ay kasama o mas kasama pa nga natin. Ay isipin nga po ninyo kung bakit ba pag may matindi tayong problema, doon napakalakas ng tukso ng diablo na hindi natin paniwalang mahal tayo ng Diyos. Sige nga, kapag okay naman ang lahat sa atin, tinutukso ba niya tayo na hindi tayo mahal ng Diyos? Hindi. Pero kapag nakaranas tayo ng matinding problema, doon napakalakas ng tukso niya. Di ka mahal ng Diyos, di ka mahal ng Diyos. Sapagkat alam niya na kapag pinaniwalaan nating mahal tayo ng Diyos, doon mas magsisink in sa atin yung katotohanan yon. Doon mas ma-appreciate natin ang katotohanan yon at hindi na sa atin maaalis ng demonyo yon. So much so na makaranas man tayo pagkatapos ng matinding problemang yon, ng isa pang matinding problema pagdating ng panahon, hindi na tayo mababakbak ng demonyo sa pananampalataya natin sa Panginoon sapagkat naranasan na natin. Totoo ito nang minsang nagkaroon tayo ng matinding problema at sa tulong niya nalampasan natin ito. Kaya sana kapag may matitindi tayong problema, mas lalo tayong maniwala na mahal tayo ng Diyos upang ito ay patunayan sa atin ng Diyos. Paano nga naman natin malalaman na ang Diyos ay maaasahan kung hindi tayo malalagay sa alanganing kalagayan? Na ang Diyos ay dakila nating manggagamot, He is our great physician, kung hindi tayo magkakaroon ng karamdaman. At paano nating malalaman na siya'y maawain o pagpatawad kung hindi tayo masasadlak sa kasalanan? Of course, hindi ko sinasabi na hangarin natin magkaroon ng ganyang mga karanasan o problema. At hindi ko rin sinasabi na kapag tayo nagkaroon ng mga ganyang karanasan at problema ay ang focus agad natin ay mawala ang lahat ng yan nang hindi natin iniisip na po pwede maging okasyon ng lahat ng yan upang ang pagmamahal, kadakilan at awa ng Diyos ay ating maramdaman. Tingnan nating okasyon ang mga pagsubok at problemang yan upang ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay ay mas lalo pa nating mapatunayan.
Narinig natin na sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo na hindi siya nakaparito sa mundong ito para magbigay ng kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Kung i-relate po natin ito sa ating pinagninilayan, ay po pwede rin nating sabihin na sinasabi rin ng Panginoon sa atin na hindi siya nangako ng buhay na walang problema sa mundong ito. Manapa ang pinangapangako niya na sa pagkakabahabahagi na binibigay ng ating mga problema, kapayapaan ang dulot niya sa atin kung tayo'y mananatili, kakapit at magtitiwala sa Kanya. So ito po sana ang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Hindi yung mawala ang ating mga problema sapagkat alam natin ito imposible talaga. Ang hilingin natin ay yung mas maranasan natin upang mas mapatunayan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin in the midst of our sufferings. Sa gayon, kahit ang ating mga problema ay nagiging biyaya talaga. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo, Kung diringgin ang sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo, Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magdiringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ang Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon sa amin ng magandang resulta, ano man ang aming pagdaan ng problema, upang hindi lamang namin ito pagdaan na parang walang mabuting nangyari sa amin, bagkus ay mas uminit pa ang ulo namin, mas sinisika pa namin, mas naging mayabang pa kami, naging masungit pa kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mabuting tao, mas sumampalataya sa iyo, mas maging matibay ang pananampalataya, mas umasa sa iyo dahil sa aming problema, sapagkat alam naman naming ito ang dahilan kung bakit mo pinapahintulutan ng mga ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroon Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay, nang anam mong naglagak sa amin na katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga kakilalang na mayapa na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, please. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ay tumbatid. Sa'yo anumang isip ko'y nilingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko mabot, karunungan mo ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikisa. Patuloy nating ipagdasal ang mga nasasalanta ng bagyo, ang mga nasalanta. At bukod sa panalangin natin, magsikap po tayong makatulong din sa kanila. Humanap po tayo ng paraan para makatulong sa kanila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is our prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Thank you.